Naranasan mo na ba ang isang malalim na pagkabalisa, isang banayad na panginginig sa iyong espiritu, patungkol sa mga oras na nakatira tayo? Isang pakiramdam na ang isang bagay na malalim ay malapit ng lumipat, na ang mismong mga pundasyon ng ating mundo ay nanginginig. Ngayon, sinisiyasat namin ang isang hula na madalas na hindi napapansin, isang babala na bumulong sa mga edad, tungkol sa 3 mapanganib na mga lugar sa mga huling araw na ito. Hindi ito tungkol sa takot-mongering, ngunit tungkol sa pagkilala sa karunungan mula sa mga banal na kasulatan at paghahanda ng ating mga puso, hindi lamang ang ating mga bunker. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Ang paunang kaalaman ng Diyos ay hindi sinadya upang maparalisa tayo ng takot, ngunit upang magbigay sa atin ng karunungan. Susuriin natin ang Jerusalem, ang puso ng sinaunang hula, ang nakagaganyak na mga pandaigdigang lungsod, at isang nakakagulat na ikatlong lokasyon, ang mismong mga lugar na sa palagay natin ay mag-aalok ng kaligtasan. Magsimula tayo sa Jerusalem, ang lungsod ng ginto, ang lungsod ni David, ang lungsod ng Diyos, at gayunpaman, isang lungsod na puno ng panganib sa mga huling panahon. Maraming mga kawan dito, isinasaalang-alang ito banal na lupa, isang lugar ng paglalakbay at pagpapala. At sa katunayan, ito ay may hawak na napakalawak na espiritual na kahalagahan. Ngunit ang banal na kasulatan ay nagpinta din ng isang larawan ng Jerusalem bilang isang yugto para sa napakalawak na salungatan, isang focal point ng pagdurusa. Isipin ang kasuklam-suklam ng pagkawasak, isang pariralang nagbabayad sa pamamagitan ng mga ebanghelyo, isang nakasisindak na paghula ng desecration. Hindi ito isang simpleng pampulitikang kaganapan, mga kaibigan, ito ay isang espiritual na cataclysm, isang malalim na paglabag sa sagrado. Ang hula ay nagsasalita tungkol sa isang oras ng mahusay na pag-uusig, isang oras na ang mismong puso ng pananampalataya ay nasa ilalim ng pagkubkob. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa Jerusalem ng pisikal, kinakailangan, ngunit tungkol sa pag-unawa sa mga espiritual na laban na magagalit doon, ang matinding digmaang espiritual na inihula sa aklat ng pahayag. Dapat tayong maging handa sa espiritual, handa na manindigan sa ating pananampalataya, ang ating mga puso ay nakaangkla sa walang tigil na pag-ibig ng Diyos, kahit nasa gitna ng bagyo. Ito ay tungkol sa pagbukas ng ating mga mata, ang ating mga tainga ay nakakuha ng tinig ng espiritu, nakikilala ang mga oras, alam kung kailan lilipat, at kailan tumayo. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung saan ka heograpiya, ngunit kung saan ka espiritual. Susunod, isaalang-alang natin ang malawak, nakasisilaw na mga metropolises ng ating modernong mundo, ang kumikinang na mga lungsod na milyon-milyon, ang matalo na puso ng pandaigdigang komersyo, teknolohiya, at kultura. Ang mga lungsod na ito, na madalas na nakikita bilang mga sentro ng pag-unlad at pagkakataon, ay naging labis na mahina sa mga oras ng kaguluhan. Kinakatawan nila, sa isang paraan, ang modernong araw na Babilonya ang dakila, na inilarawan sa paghahayag bilang isang sistema ng kapangyarihan, kayamanan, at panlilinlang. Ang mga lungsod na ito, kasama ang kanilang masalimuot na mga network ng enerhiya, tubig, at komunikasyon, ay hindi kapani-paniwalang marupok. Ang isang pagkagambala sa alinman sa mga mahahalagang sistemang ito ay maaaring mag-cripple sa buong lungsod, na humahantong sa kaguluhan at desperasyon. Binabalaan tayo ng mga banal na kasulatan tungkol sa mga panganib ng makamundong pag-asa, ang pang-akit ng material na seguridad, at ang pangangailangan na umasa lamang sa pagkakaloob ng Diyos. Ang mga magagaling na lungsod na ito, kasama ang kanilang mga masasamang gusali at nakagaganyak na mga kalye, ay maaaring maging mga traps, na umaakit sa atin sa isang maling pakiramdam ng seguridad, na binubulag tayo sa mga espiritual na katotohanan sa paglalaro. Dapat nating alalahanin ang mga espiritual na panganib na nakikipag-usap sa ilalim ng ibabaw ng mga tila walang talo na mga metropolises. Ang tunay na panganib ay hindi mismo ang lungsod, ngunit ang aming maling-maling pananampalataya sa katatagan nito, ang ating pag-asa sa mga sistem nito, sa halip na sa ating tagalikha. Kaya, hinawakan namin ang Jerusalem, ang sinaunang lungsod na matarik sa hula, at ang mga modernong metropolises, ang mga simbolo ng makamundong kapangyarihan. Ngunit ano ang tungkol sa mga puwang sa pagitan? Kumusta naman ang mas maliit na bayan, ang mga pamayanan sa kanayunan,
ang tila tahimik na sulok ng mundo. Ang mga lugar na ito ba ay immune sa mga kaguluhan na hinulaang sa banal na kasulatan? Ganap na hindi. Habang ang mga engranding yugto ng Jerusalem at ang mga dakilang lungsod ay maaaring makuha ang mga pamagat, ang espiritual na labanan ay higit na laganap, isang tahimik na digmaan ang nakipaglaban sa bawat harapan. Isaalang-alang ang mga nakahiwalay na nayon, na tila hindi nababago ng pagmamadali ng modernong buhay. Ang mga pamayanan na ito, na madalas na malalim na nakaugat sa tradisyon at pananampalataya, ay maaari ring maging mahina sa mga oras ng krisis. Ang isang biglaang taggutom, isang natural na sakuna, o kahit na isang banayad na paglipat sa mga halaga ng lipunan ay maaaring makagambala sa mesla na balanse ng mga malapit na pamayanan na ito. Ang kakulangan ng madaling magagamit na mga mapagkukunan, ang pag-asa sa lokal na infrastruktura, at ang potensyal para sa kaguluhan sa lipunan lahat ay lumikha ng mga kahinaan. Ang napakasimple ng kanilang buhay, ang kanilang pag-asa sa bawat isa at sa lupain, ay maaaring maging isang dobleng talam. Sa mga oras ng paghihirap, ang kanilang malakas na pananampalataya ay maaaring ang kanilang pinakadakilang lakas, isang mapagkukunan ng pagiging matatag at pagkakaisa. Ngunit ang pananampalataya na ito ay maaari ring masuri, hinamon ng kawalan ng pag-asa, pag-aalinlangan, at tukso na iwanan ang kanilang mga paniniwala sa harap ng labis na kahirapan. Isipin ang mga nakahiwalay na komunidad ng pagsasaka, nakasalalay sa ani, mahina sa mga kapritsyo ng kalikasan. Ang isang solong masamang panahon ay maaaring humantong sa malawakang gutom at desperasyon. Ang kanilang malakas na pakiramdam ng pamayanan at ibinahaging pananampalataya ay maaaring magkasama, ngunit ang kanilang paghihiwalay ay maaari ring gawing madali ang mga target para sa pagmamanipula, para sa mga maling pangako, para sa mga ideolohiya na nasasaktan sa desperasyon. Ang espiritual na labanan dito ay hindi naganap sa mga espada at kalasag, ngunit may mga bulong ng pag-aalinlangan, na may hindi mapaniniwalaan na pagkalat ng takot at kawalan ng pag-asa. Ito ay isang labanan para sa mga puso at isipan, isang labanan para sa pananampalataya sa harap ng labis na kahirapan. Nangangailangan ito ng isang malalim na pag-unawa sa ating pag-asa sa pagkakaloob ng Diyos, hindi lamang para sa pisikal na sustansya, kundi para sa espiritual na lakas, para sa walang tigil na pananalig na kahit sa pinakamadilim na oras, ang kanyang pag-ibig ay tumitiis. Dapat nating tandaan na ang larangan ng digmaan ay hindi limitado sa mga tiyak na lokasyon. Hindi lamang ito tungkol sa geographical na kalapitan sa Jerusalem o tirahan sa isang nababagabag na metropolis. Ang tunay na larangan ng digmaan ay ang puso ng tao, ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng pananampalataya at pag-aalinlangan, sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Kung saan nahanap natin ang ating sarili, tayo ay mga kalahok sa espiritual na salungatan na ito. Ang mga hamon na kinakaharap natin, kung nagpapakita sila bilang mga likas na sakuna, kaguluhan sa lipunan, o personal na pakikibaka, ay mga pagkakataon na palakasin ang ating pananampalataya, palalimin ang ating kaugnayan sa Diyos, at ipakita ang walang tigil na kapangyarihan ng kanyang pag-ibig sa harap ng kahirapan. Ang aming paghahanda ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng stockpiling o pag-secure ng kanlungan, ito ay tungkol sa pag-aalaga ng ating espiritual na pagiging matatag, paglilinang ng isang malalim at matatag na pananampalataya na makatiis sa mga bagyo ng buhay, saan man sila maaaring bumangon. Ang espiritual na katatagan, ang walang tigil na pananampalataya na ito, ay hindi isang bagay na ipinanganak tayo, nililinang, pinangalagaan, pinalakas sa pamamagitan ng pare-pareho na kasanayan at walang tigil na dedikasyon. Ito ay tulad ng isang kalamnan, patuloy na nag-ehersisyo at pinarangalan sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral, at serbisyo. Isaalang-alang ang talinghaga ng mga talento. Ang mga masigasig na gumamit ng kanilang mga regalo, pagpapalawak ng kanilang impluensya at nagbubunga ng pagbabalik, ay gantimpala. Ang mga naglibing ng kanilang mga talento, dahil sa takot o kawalan ng pananampalataya, ay nagdusa ng mga kahihinatnan. Ang aming pananampalataya ay isang talento, isang regalo mula sa Diyos, na hinihingi ang ating aktibong pakikilahok. Hindi sapat na paniwalaan lamang, dapat nating aktibong makisali sa ating pananampalataya, pinapayagan itong hubugin ang ating mga saloobin, kilos, at pakikipag-ugnayan sa mundo. Mag-isip tungkol sa mga unang Kristiyano, na nahaharap sa pag-uusig at pagkamartir. Ang kanilang pananampalataya ay hindi pasibo,
Ito ay isang masigla, buhay na puwersa, gumagabay sa kanilang mga aksyon, paghuhubog sa kanilang mga komunidad, at sa huli ay nagbabago ang Roman Empire. Ang kanilang katapangan ay hindi ipinanganak mula sa kakulangan ng takot, ngunit mula sa isang malalim na pananampalataya na lumampas sa pagdurusa sa lupa. Naunawaan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pag-uusig, ngunit tungkol sa pagtitiis nito ng may biyaya at walang tigil na pananalig. Ang parehong espiritu ng pagiging matatag ay kinakailangan ngayon, sa ating sariling mga laban-laban sa kawalang interes, pag-aalinlangan, at kawalan ng pag-asa. Ang mga hamon na kinakaharap natin ngayon ay naiiba, ngunit ang mga prinsipyo ay nananatiling pareho. Nahaharap namin ang mabangis na sekularismo, ang pagguho ng mga tradisyonal na halaga, at ang patuloy na pambobomba ng negativity sa media. Ang mga ito ay banayad, hindi mapaniniwalaan na pag-atake sa ating pananampalataya, na pinupukaw sa ating paglutas, unti-unting binabawasan ang ating pangako sa espiritual na paglaki. Dapat tayong maging mapagbantay, aktibong naghahanap ng mga paraan upang palakasin ang ating mga espiritual na panlaban, pag-aalaga ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan, pakikisama sa ibang mga mananampalataya, at mga gawa ng serbisyo. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi isang kalasag na nagpoprotekta sa atin mula sa lahat ng pinsala, ito ay isang lifeline na nagpapanatili sa amin sa panahon ng bagyo. Hindi ito garantiya ng isang madaling buhay, ngunit isang pangako ng presensya ng Diyos, ang kanyang walang tigil na pag-ibig at suporta, maging sa gitna ng pagdurusa. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa kanyang plano, kahit na hindi natin ito naiintindihan, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kanyang kabutihan, kahit na ang mga bagay ay tila madilim at walang pag-asa. Ang pananampalataya na ito ay hindi pasibo na pagtanggap, ito ay aktibong pakikipag-ugnay, isang palaging pagsisikap na mabuhay alinsunod sa kanyang kalooban, upang maipakita ang kanyang pag-ibig sa ating mga aksyon, at ibahagi ang kanyang mensahe sa mundo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa pamayanan, pagsuporta sa bawat isa, pag-angat sa bawat isa sa mga oras ng pagsubok. Tinatawag tayong maging beacon ng pag-asa sa isang mundo ng labis na nangangailangan ng ilaw. Nangangailangan ito hindi lamang sa personal na espiritual na paglaki, kundi pati na rin isang pangako sa pagpapalakas ng pananampalataya sa loob ng ating mga pamayanan, sa loob ng ating pamilya, at sa loob ng ating sarili. Ang labanan para sa ating mga puso at isipan ay isang pare-pareho, isang panghabang buhay na paglalakbay ng paglago, pag-aaral, at hindi nagbabago na debosyon. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya, isang paglalakbay ng pagiging matatag, isang paglalakbay ng pag-ibig. Kaya, paano natin aktibong linangin ang nababanat na pananampalataya na ito? Hindi ito isang pasibo na gawain, nangangailangan ito ng malay-tao na pagsisikap, sinasadya na mga pagpipilian, at isang pangako sa pare-pareho ang mga espiritual na kasanayan. Isipin ito tulad ng pagbuo ng kalamnan, hindi ka malakas sa magdamag. Ito ay tumatagal ng pare-pareho ang ehersisyo, wastong nutrisyon, at pahinga. Katulad nito, ang pagpapalakas ng ating pananampalataya ay nangangailangan ng pare-pareho na espiritual na disiplina. Una, ang panalangin ay pinakamahalaga. Hindi lamang ito tungkol sa paghingi ng mga bagay, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang relasyon sa Diyos, isang palaging dialogo, isang pagbabahagi ng mga kagalakan at kalungkutan. Ito ay tungkol sa pakikinig, tulad ng pagsasalita. Subukang itabi ang dedikadong oras bawat araw, kahit na ilang minuto lamang, para sa tahimik na pagmuni-muni at pag-uusap sa Diyos. Huwag matakot na maging matapat, upang maipahayag ang iyong mga pagdududa, iyong takot, iyong mga pagkabalisa. Kilalanan niya ang mga ito, at nais niyang marinig mula sa iyo. Pangalawa, ibabad ang iyong sarili sa banal na kasulatan. Ang Biblia ay hindi lamang isang makasaysayang dokumento, ito ay isang buhay na salita, isang mapagkukunan ng gabay, ginhawa, at inspirasyon. Ang regular na pagbabasa, maalalahanin na pagmuni-muni, at pagmumuni-muni sa banal na kasulatan ay magpapalusog sa iyong kaluluwa at palakasin ang iyong pananampalataya. Maghanap ng isang pagsasali na kumonekta ka, at huwag matakot na basahin ng dahan-dahan, upang pag-isipan ang kahulugan ng bawat taludtod. Isaalang-alang ang paggamit ng isang Biblia sa pag-aaral, o pagsali sa isang pangkat ng pag-aaral sa Biblia upang mapalalim ang iyong pag-unawa.
Pangatlo, aktibong nakikilahok sa isang pamayanang pananampalataya. Palibutan ng iyong sarili sa mga katulad na pag-iisip ng mga individual na nagbabahagi ng iyong mga paniniwala at halaga. Ang pakikisama sa iba pang mga mananampalataya ay nagbibigay ng suporta, paghihikayat, at pananagutan. Nasa pamayanan na nahanap natin ng lakas, nababanat, at isang pakiramdam ng pag-aari. Ang mga serbisyo sa pagdalo, pakikilahok sa maliliit na grupo, at paglilingkod sa iba sa loob ng iyong pamayanan ng simbahan o pananampalataya ay lahat ng mahalagang sangkap ng pag-aalaga ng iyong pananampalataya. Pang-apat, makisali sa mga gawa ng serbisyo. Ang paglilingkod sa iba ay isang malakas na paraan upang maipahayag ang iyong pananampalataya at maranasan ang pagbabago ng kapangyarihan ng pag-ibig sa pagkilos. Maghanap ng mga paraan upang maibalik sa iyong komunidad, upang matulungan ang mga nangangailangan. Kung ito ay nagboluntaryo sa isang lokal na kawanggawa, na tumutulong sa mga matatanda, o nag-aalok lamang ng isang mabait na salita sa isang tao sa pagkabalisa, ang mga gawa ng paglilingkod ay isang nasasalat na pagpapahayag ng iyong pananampalataya at isang malakas na paraan upang palakasin ang iyong koneksyon sa Diyos. Ito ay sa pagbibigay na madalas nating matatanggap. Sa wakas, tandaan na magsagawa ng pakikiramay sa sarili. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi laging madali, magkakaroon ng mga oras ng pag-aalinlangan, pakikibaka, at kahit nakawalan ng pag-asa. Maging mabait sa iyong sarili sa mga oras na ito. Huwag talunin ang iyong sarili sa mga pag-setback o pagkabigo. Sa halip, kilalanin ang iyong mga pakikibaka, humingi ng suporta mula sa iba, at tiwala sa walang tigil na pagmamahal at biyaya ng Diyos. Tandaan na naiintindihan niya ang iyong mga kahinaan at lagi siyang nandyan upang matulungan ka. Ang paglalakbay na ito ay isang marathon, hindi isang sprint. Ipagdiwang ang maliit na tagumpay at alamin mula sa mga hamon. Tandaan, ang iyong pananampalataya ay isang regalo, isang kayamanan na mahalin at mapangalagaan sa buong buhay mo. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na paglaki, at ito ay isang paglalakbay na nagkakahalaga ng pagkuha. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa ilang mga praktikal na paraan upang maipatupad ang 5 pangunahing lugar. Tungkol sa panalangin, mag-eksperimento sa iba't ibang anyo ng panalangin. Huwag limitahan ang iyong sarili sa formal, nakabalangkas na mga panalangin. Subukang i-journal ang iyong mga saloobin at damdamin sa Diyos, na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga pagpapala sa iyong buhay, o simpleng pag-upo sa katahimikan, na pinapayagan ang iyong sarili na naruroon sa kanyang harapan. Si Lectio Divina, isang anyo ng pagmumuni-muni ng panalangin na nakatuon sa banal na kasulatan, ay maaaring hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Pumili ng isang maikling daanan, basahin ito ng dahan-dahan, na sumasalamin sa kahulugan nito, at pinapayagan ang mga salita na sumasalamin sa loob mo. Pagdating sa pag-aaral ng banal na kasulatan, isaalang-alang ang paggamit ng iba't ibang mga pamamaraan ng pag-aaral. Mas gusto ng ilang mga tao na basahin ang Biblia ng magkakasunod, na sumusubaybay sa makasaysayang salaysay. Ang iba ay nakakakita ng mas kapaki-pakinabang na pag-aralan ang pampakay, na nakatuon sa mga tiyak na paksa tulad ng pag-ibig, kapatawaran, o pananampalataya. Huwag matakot na gumamit ng mga komentaryo o pag-aralan ng mga Biblia upang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa teksto. Isaalang-alang ang pagtuon sa isang partikular na libro ng Biblia sa loob ng isang panahon, na nagpapahintulot sa iyong sarili na maging ganap na malubog sa mensahe nito. Tandaan, ang layunin ay hindi lamang basahin ang mga salita, ngunit upang payagan silang baguhin ang iyong puso at isipan. Ang paghahanap ng isang pamayanang pananampalataya na tunay na sumasalamin sa iyo ay mahalaga. Huwag tumira para sa isang simbahan o grupo dahil lamang ito ay maginhawa. Maghanap ng isang pamayanan na yamakap sa pagkakaiba-iba, naghihikayat sa espiritual na paglaki, at nagbibigay ng mga pagkakataon para sa serbisyo at pakikisama. Dumalo sa iba't ibang mga serbisyo, makipag-usap sa mga tao, at magkaroon ng pakiramdam para sa mga halaga at kultura ng komunidad bago gumawa. Kapag nahanap mo ang isang pamayanan na parang isang mahusay na akma, aktibong lumahok. Voluntaryo ang iyong oras at talento, makisali sa maliliit na grupo, at bumuo ng mga relasyon sa ibang mga miyembro. Ang pakiramdam ng pag-aari na ito ay mahalaga sa iyong espiritual na kagalingan.
Sa mga tuntunin ng serbisyo, mag-isip ng malikhaing tungkol sa kung paano mo magagamit ang iyong mga regalo at talento upang maglingkod sa iba. Hindi ito kailangang maging mga lola, ang mga maliliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto. Marahil maaari kang magboluntaryo sa isang sopas na kusina, bisitahin ang mga matatanda sa isang nursing home, mga bata ng tutor, o mag-alok lamang ng isang pakikinig na tainga sa isang kaibigan na nangangailangan. Isaalang-alang ang iyong mga hilig at kasanayan, at maghanap ng mga paraan upang magamit ang mga ito upang maglingkod sa iba. Tandaan, ang paglilingkod sa iba ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa kanila, ito rin ay isang malakas na paraan upang palalimin ang iyong sariling pananampalataya at koneksyon sa Diyos. Ang kilos ng pagbibigay ay madalas na nagdudulot ng malalim na pakiramdam ng katuparan at kagalakan. Sa wakas, ang pakikiramay sa sarili ay pinakamahalaga. Tandaan, ang pananampalataya ay hindi isang pagganap, ito ay isang relasyon. Mahal ka ng Diyos nang walang pasubali, anuman ang iyong mga pagkakamali o pagkabigo. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, patawarin ang iyong sarili, at magtiwala sa biyaya ng Diyos na dalhin ka sa mga mahihirap na oras. Magsanay sa pangangalaga sa sarili, unahin ang iyong pisikal at emosyonal na kagalingan, at palibutan ang iyong sarili sa mga sumusuporta sa mga tao na angat ka. Huwag matakot na humingi ng propesyonal na tulong kung nahihirapan ka sa iyong kalusugan sa kaisipan o emosyonal. Tandaan, ang pag-aalaga sa iyong sarili ay hindi makasarili, ito ay isang gawa ng pag-ibig sa sarili at isang testamento sa iyong pangako sa iyong pangkalahatang kagalingan, espiritual at kung hindi man. Ang paglalakbay na ito ay isang proseso ng patuloy na paglaki at pag-aaral, at ito ay isang paglalakbay na pinagsama natin, magkasama sa Diyos. Tandaan, ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang relasyon sa Diyos. Isipin ito bilang isang pag-uusap, isang oras upang ibahagi ang iyong mga kagalakan, kalungkutan, pag-asa, at takot. Huwag makaramdam ng pagpilit na gumamit ng mabulaklak na wika o mahusay na mga parirala, na iintindihan ng Diyos ang wika ng puso. Magsimula sa mga simpleng panalangin, pagpapahayag ng pasasalamat sa mga pagpapala sa iyong buhay, pagkilala sa iyong mga pakikibaka, at paghanap ng gabay. Habang lumalaki ka sa iyong pananampalataya, makikita mo ang iyong mga panalangin na maging mas personal at matalik. Isaalang-alang ang pagsasama ng iba't ibang anyo ng panalangin sa iyong nakagawiang, tulad ng journal, pagmumuni-muni, o pagninilay-nilay na panalangin. Maghanap ng isang tahimik na puwang kung saan maaari kang tumuon at kumonekta sa Diyos nang walang mga abala. Ang mga espiritual na disiplina, tulad ng pag-aaral ng panalangin at Biblia, ay mahalaga para sa pag-aalaga ng iyong pananampalataya. Nagbibigay sila ng istruktura at nakatuon, tinutulungan kang palalimin ang iyong koneksyon sa Diyos. Isaalang-alang ang pagsasama ng mga kasanayan tulad ng pag-aayuno, pagmumuni-muni, o paggugol ng oras sa kalikasan. Ang mga kasanayang ito ay makakatulong sa iyo na patahimikin ang iyong isip, ituon ang iyong pansin sa Diyos, at linangin ang isang mas malalim na pakiramdam ng kapayapaan at koneksyon. Tandaan na ang pagkakapare-pareho ay susi, kahit na ang mga maliliit na gawa ng debosyon, regular na isinasagawa, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong espiritual na buhay. Huwag matakot na mag-eksperimento sa iba't ibang mga disiplina upang mahanap kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo. Ang layunin ay upang makahanap ng mga kasanayan na nagpapalusog sa iyong kaluluwa at mas malapit ka sa Diyos. Ang isa pang mahalagang aspeto ng espiritual na paglaki ay ang kahalagahan ng kapatawaran. Ang paghawak sa sama ng loob at galit ay nasasaktan ka lamang sa katagalan. Ang pag-aaral na patawarin ang iba, at ang iyong sarili, ay mahalaga para sa iyong emosyonal at espiritual na kagalingan. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang nakakondisyon ng mga nakakapinsalang kilos, nangangahulugan ito na ilabas ang kapaitan at galit na may hawak kang bihag. Ito ay isang proseso, hindi isang solong kaganapan. Maaari itong kasangkot sa paghahanap ng propesyonal na patnubay o pagsali sa pagmuni-muni sa sarili upang maunawaan ang ugat ng iyong sama ng loob. Tandaan, ang kapatawaran ay hindi lamang para sa kapakinabangan ng ibang tao, pinapalaya ka nito. Pinapayagan ka nitong sumulong at maranasan ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa paglabas ng pasanin ng hindi pagpapatawad.
Isaalang-alang ang pagsasanay ng mga gawa ng kabaitan sa mga nahihirapan kang magpatawad. Minsan, ang pagpapalawak ng pagkahabag ay maaaring maging unang hakbang patungo sa panloob na pagpapagaling. Sa wakas, tandaan na ang iyong paglalakbay sa pananampalataya ay natatangi. Huwag ihambing ang iyong espiritual na pag-unlad sa iba. Ang landas ng lahat ay naiiba, at walang tama o maling paraan upang maglakad kasama ang Diyos. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, at alamin mula sa iyong mga hamon. Yakapin ang mga kawalan ng katiyakan at tiwala sa patnubay ng Diyos sa buong paglalakbay mo. Ang iyong pananampalataya ay isang personal na relasyon, at mahalaga na alagaan ito sa paraang nakakaramdam ng tunay at makabuluhan sa iyo. Tandaan, hindi ito isang lahi, ito ay isang marathon. Dalhin ang iyong oras, tamasahin ang paglalakbay, at magtiwala sa walang tigil na pagmamahal at suporta ng Diyos sa bawat hakbang. Yakapin ang mga pagkadilim, ipagdiwang ang maliit na tagumpay, at payagan ang iyong sarili na lumago at magbago sa espiritual. At laging tandaan na narito ako upang suportahan ka sa hindi ka panipaniwalang pakikipagsapalaran na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pamayanan. Ang espiritual na paglago ay bihirang mangyari sa paghihiwalay. Ang nakapaligid sa iyong sarili ng isang sumusuporta sa pamayanan ng pananampalataya ay maaaring makabuluhang pagyamanin ang iyong paglalakbay. Mag-isip tungkol sa pagsali sa isang simbahan, isang maliit na grupo, o kahit na sa paghahanap ng isang espiritual na tagapayo o kasosyo sa pananagutan. Ang mga ugnayang ito ay nagbibigay ng paghihikayat, suporta, at isang pakiramdam ng pag-aari. Ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa iba, at pag-aaral mula sa kanilang mga karanasan, ay maaaring mapalalim ang iyong pag-unawa sa Diyos at palakasin ang iyong pangako sa iyong mga paniniwala. Alalahanin ang talinghaga ng mga talento, tinawag tayo upang ibahagi ang aming mga regalo at suportahan ang isa't isa. Ang isang malakas na pamayanan ng pananampalataya ay maaaring mag-alok ng praktikal na tulong sa panahon ng mapaghamong mga oras, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, at gampanan ka sa iyong mga espiritual na layunin. Ito ay isang lugar kung saan makakahanap ka ng pakikisama, paghihikayat, at isang pakiramdam ng pag-aari, lahat ng mga mahalagang elemento para sa patuloy na paglaki ng espiritual. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga nakabahaging karanasan at suporta sa isa't isa sa iyong espiritual na paglalakbay. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pagsasagawa ng pasasalamat. Ang paggugol ng oras bawat araw upang pagnilayan ang mga pagpapala sa iyong buhay ay maaaring malalim na ilipat ang iyong pananaw. Madali itong mahuli sa pang-araw-araw na hiling at hindi mapansin ang maraming mga regalo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang pagpapanatili ng isang journal ng pasasalamat, pagpapahayag ng pasasalamat sa panahon ng panalangin, o simpleng paglaon upang pahalagahan ang kagandahan sa paligid mo ay maaaring linangin ang isang puso ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay tumutulong sa atin na makilala ang pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay, kahit nasa gitna ng mga paghihirap. Ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kasiyahan at kapayapaan, na nagpapahintulot sa amin na tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag nililinang mo ang isang saloobin ng pasasalamat, binuksan mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng higit pang mga pagpapala. Ito ay isang malakas na espiritual na kasanayan na maaaring magbago ng iyong pananaw at palalimin ang iyong koneksyon sa banal. Subukan ito para sa isang linggo, ginagarantiyahan ko na mapapansin mo ang isang pagkakaiba sa iyong pangkalahatang kagalingan. Susunod, isaalang-alang natin ang papel ng serbisyo. Ang paglilingkod sa iba ay isang malakas na paraan upang maipahayag ang iyong pananampalataya at palalimin ang iyong espiritual na koneksyon. Maghanap ng mga pagkakataon na maglingkod sa loob ng iyong pamayanan, kung nagboluntaryo ito sa isang lokal na kawanggawa, na tumutulong sa isang kapitbahay na nangangailangan, o simpleng nag-aalok ng isang mabait na salita sa isang taong nahihirapan. Ang mga gawa ng serbisyo ay hindi lamang makikinabang sa mga pinaglilingkuran natin ngunit pagyamanin din ang ating sariling buhay. Inilipat nila ang aming focus palabas, na nagpapaalala sa amin ang kahalagahan ng pakikiramay at pakikiramay. Ang paglilingkod sa iba ay tumutulong sa atin upang malampasan ang pagiging makasarili at linangin ang isang diwa ng pagpapakumbaba. Ito ay isang nasasalat na paraan upang mabuhay ang ating pananampalataya at ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Maghanap ng isang bagay na sumasalamin sa iyo,
isang bagay na nakahanay sa iyong mga hilig at kakayahan. Ang epekto mo sa iba ay magiging isang malalim na testamento sa iyong pananampalataya, at ang mga gantimpala na natanggap mo ay hindi mababago. Huwag maliitin ang pagbabago ng kapangyarihan ng paglilingkod sa iba. Ito ay isang malakas na catalysta para sa espiritual na paglaki. Sa wakas, sa seksyong ito, talakayin natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Hindi ito tungkol sa indulgence, tungkol ito sa pagkilala na hindi ka maaaring ibuhos mula sa isang walang laman na tasa. Ang pag-aalaga ng iyong pisikal, emosyonal, at kagalingan sa kaisipan ay mahalaga para sa espiritual na paglaki. Kasama dito ang pagkuha ng sapat na pagtulog, pagkain ng malusog na pagkain, regular na pag-eehersisyo, at pagsali sa mga aktibidad na nagdadala sa iyo ng kagalakan at pagpapahinga. Kasama rin dito ang pagtatakda ng malusog na mga hangganan, pag-aaral na sabihin hindi, at pag-prioritize ng mga aktibidad sa pangangalaga sa sarili na nagpapalusog sa iyong kaluluwa. Ang pagwawalang bahala sa iyong pisikal at emosyonal na mga pangangailangan ay kalaunan ay hadlangan ng iyong espiritual na paglaki. Tandaan, ikaw ay isang mahalagang daluyan, at mahalaga na tratuhin ang iyong sarili ng may kabaitan at pakikiramay. Gawin ang pangangalaga sa sarili na isang hindi mapag-aalinlanganan na bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain. Mag-schedule ng oras para sa mga aktibidad na nagdadala sa iyo ng kapayapaan at pagpapasigla, kung gumugugol ba ito ng oras sa kalikasan, pagbabasa ng isang magandang libro, pakikinig sa musika, o simpleng pag-iwas ng oras para sa pagmuni-muni. Ang pag-prioritize ng pangangalaga sa sarili ay hindi makasarili. Ito ay isang gawa ng pag-ibig sa sarili at isang mahalagang sangkap ng isang umunlad na espiritual na buhay. Ngayon, tingnan natin ang madalas na hindi napapansin na aspeto ng espiritual na paglaki, kapatawaran. Ang kapatawaran ay hindi lamang tungkol sa pagpapakawala sa galit na naramdaman mo sa iba, ito ay isang malalim na kilos ng pagpapalaya sa sarili. Ang paghawak sa sama ng loob, kapaitan, at galit ay tulad ng pagdala ng isang mabibigat na timbang sa iyong mga balikat. Pinipigilan ka nito na sumulong, mula sa karanasan ng kagalakan at kapayapaan na may isang tunay na malayang espiritu. Ang pagpapatawad sa iba ay hindi nangangahulugang pagkonsumo ng kanilang mga aksyon, nangangahulugan ito na ilabas ang iyong sarili mula sa emosyonal na bilangguan na iyong itinayo sa paligid ng iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan sa sakit, paggaling sa saktan. Isaalang-alang ito, ang taong nagkamali sa iyo ay malamang na nagdadala ng kanilang sariling mga pasanin, ang kanilang sariling sakit. Ang kanilang mga aksyon ay maaaring magmula sa kanilang sariling mga insecurities, traumas, o hindi nalutas na mga issue. Ang pag-unawa dito ay hindi humingi ng paumanhin sa kanilang pag-uugali, ngunit makakatulong ito sa iyo na lumapit sa kapatawaran ng may pakikiramay. Tandaan, ang paghawak sa galit ay nakakapinsala lamang sa iyo, hindi ito nakakaapekto sa taong nagdulot sa iyo ng sakit. Ang kapatawaran ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. Paano mo masisimulan ang prosesong ito? Hindi laging madali, naiintindihan ko. Magsimula sa pamamagitan ng pagkilala sa nasaktan na naranasan mo. Payagan ang iyong sarili na madama ang emosyon ng walang paghuhusga. Ang journal ay maaaring maging hindi ka panipaniwalang kapakipakinabang sa prosesong ito, pinapayagan ka nitong ipahayag ang iyong mga damdamin nang hindi sinasaktan ang iba. Kapag nakilala mo ang sakit, simulang ilipat ang iyong focus sa pag-unawa sa pananaw ng ibang tao. Subukang makipag-ugnay sa kanilang sitwasyon, kahit na mahirap. Hindi ito nangangahulugan na humingi ka ng paumanhin sa kanilang mga aksyon, ngunit makakatulong ito sa iyo na palayain ang galit at sama ng loob na pumipigil sa iyo. Ang pagmumuni-muni at panalangin ay maaari ding maging malakas na tool sa proseso ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, maaari mong patahimikin ang iyong isip at tumuon sa pagpapalam sa mga negatibong emosyon. Ang panalangin ay makakatulong sa iyo upang kumonekta sa isang mas mataas na kapangyarihan at upang mahanap ang lakas at gabay na kailangan mong patawarin. Tandaan, ang kapatawaran ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Mayroong mga oras na natitisod ka, kapag nahanap mo ang iyong sarili na dumulas sa galit o sama ng loob. Okay lang yan. Kilalanin lamang ang mga damdaming ito, at malumanay na gabayan ang iyong sarili pabalik sa landas ng kapatawaran. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, ang proseso ay tumatagal ng oras. Ngunit ang mga gantimpala ng kapatawaran ay hindi mababago.
Pinapalaya ka nito mula sa bigat ng nakaraan at pinapayagan kang yakapin ang isang hinaharap na puno ng kapayapaan, kagalakan, at paglaki ng espiritual. Ito ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili, isang testamento sa iyong lakas at pagiging matatag. At tandaan, maaari mo ring pahabain ang kapatawaran sa iyong sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, ang pag-aaral na patawarin ang ating sarili ay mahalaga tulad ng pagpapatawad sa iba. Ito ay tungkol sa pagkilala sa ating mga pagkadilim at pagsulong ng may pakikiramay at pag-unawa. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang mahalagang hakbang patungo sa panloob na kapayapaan at espiritual na kapritsyo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga praktikal na hakbang. Ang kapatawaran ay hindi isang mahiwagang spell na iyong itinapon at biglang lahat ay perpekto. Ito ay isang proseso, isang malay-tao na pagpipilian na ginagawa mo araw-araw. Sabihin natin, halimbawa, isang matalik na kaibigan ang nagtaksil sa iyong tiwala. Ang galit, nasaktan, ang pagkakanulo ito ay isang mabibigat na timbang. Maaari kang makaramdam ng isang malakas na paghihimok na putulin ang mga ito sa iyong buhay ng lubusan, at naiintindihan yon. Ngunit isaalang-alang ito, ang pagpigil sa galit na yon, ang sama ng loob, ay tulad ng pagdala ng isang mabibigat na backpack na puno ng mga bato na ubos ka nito, pinipigilan ka na sumulong. Sa halip na tumuon sa negatibo, subukang ilipat ang iyong pananaw. Anong mga aralin ang maaari mong malaman mula sa karanasang ito? Marahil ay natutunan mong maging mas nakikilala sa pagpili ng iyong mga kaibigan, upang magtakda ng mas malakas na mga hangganan, o higit na magtiwala sa iyong intuisyon. Ang mga ito ay mahalagang mga aralin na makakatulong sa iyo na lumago at maiwasan ang mga katulad na sitwasyon sa hinaharap. Isipin ang pagkakanulo hindi bilang isang kumpletong pagkawala, ngunit bilang isang pagkakataon para sa paglaki, para sa pagtuklas sa sarili. Isipin ang pagsulat ng isang liham sa kaibigan na ito. Huwag ipadala ito. Hindi ito tungkol sa pagkakasundo, hindi bababa sa hindi pa. Ito ay para sa iyo. Sa liham na ito, ipahayag ang iyong mga damdamin, ang nasaktan, ang galit, ang pagkabigo. Ibuhos ang iyong puso sa papel nang hindi pinipigilan. Ang gawain ito ng pagpapahayag ng iyong emosyon ay maaaring hindi ka pani-paniwalang cathartic. Kapag isinulat mo ito, maaari mong piliing sunugin ito, shred ito, o panatilihin lamang ito anuman ang nararamdaman ng tama para sa iyo. Ang kilos ng pagsulat mismo ay ang susi, ito ay isang paraan ng pagpapakawala sa mga emosyong pent up. Ang isa pang pamamaraan ay upang may larawan. Larawan ang taong nasaktan ka. Tingnan ang mga ito hindi bilang antagonist sa iyong kwento, ngunit bilang isang kamalian na tao, tulad mo. Isipin na nakakaranas sila ng kanilang sariling mga pakikibaka, ang kanilang sariling sakit. Hindi ito humingi ng paumanhin sa kanilang mga aksyon, ngunit makakatulong ito sa iyo upang mapangalagaan ang empatiya at pakikiramay. Ay visualize ang iyong sarili na pinakawalan ang galit at sama ng loob, hayaan itong lumutang tulad ng isang lobo sa kalangitan. Tandaan, ang kapatawaran ay hindi tungkol sa pagkalimot. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na sakta na hindi nangyari. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa nangyari, pag-aaral mula dito, at pagpili na magpatuloy. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa emosyonal na pasanin ng pagdala ng bigat na iyon. Ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan at pagpapagaling sa patuloy na sakit at galit. Ito ay isang pagpipilian na gagawin mo para sa iyong sarili, para sa iyong sariling kagalingan, ang iyong sariling espiritual na paglaki. Ito ay tungkol sa pag-reclaim ng iyong kapangyarihan at iyong katahimikan. At tandaan, ang kapatawaran ay isang tuloy-tuloy na proseso, hindi isang beses na kaganapan. Magkakaroon ng mga sandali kung kailan ang mga sakit ay muling nabuhay, kapag ang galit ay nagbabanta na mapuspos ka. Okay lang yan. Kilalanin ang mga damdaming yon, payagan ang iyong sarili na madama ang mga ito, ngunit huwag hayaan silang tukuyin ka. Dahan-daang gabayan ang iyong sarili pabalik sa landas ng kapatawaran, na nagpapaalala sa iyong sarili ng kapayapaan at kalayaan na naghihintay sa iyo sa kabilang panig. Ito ay isang paglalakbay ng pakikiramay sa sarili, isang paglalakbay patungo sa panloob na kapayapaan at isang mas nakakatuwang buhay. Kung mas maraming pagsasanay ka sa kapatawaran, mas madali itong maging, mas magaan ang pakiramdam mo, mas may kakayahang ikaw ay sumusulong, na nabubuhay ng isang buhay na libre mula sa mga shackles ng nakaraan.
At iyon, ang aking kaibigan, ay isang tunay na malakas na pagbabagong anyo. Tandaan, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Mayroon kang kapasidad na pagalingin. Karapat-dapat kang kapayapaan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin upang maisama ang kapatawaran sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang isang malakas na tool ay ang pag-iisip. Ilang sandali bawat araw upang huminga lamang, upang tumuon sa iyong paghinga na pumapasok at iwanan ang iyong katawan. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring saligan ka sa kasalukuyang sandali, na pumipigil sa iyo na mawala sa pag-uusap tungkol sa nakaraan. Kapag napansin mo ang iyong isip na gumagala sa pagkakanulo, malumanay na gabayan ang iyong pansin pabalik sa iyong hininga. Ang pare-pareho na kasanayan na ito ay nakakatulong upang linangin ang isang pakiramdam ng panloob na kalmado at binabawasan ang kapangyarihan ng mga negatibong kaisipan. Isaalang-alang ang pagsasama ng isang pang-araw-araw na kasanayan sa pagmumuni-muni. Maraming mga gabay na pagmumuni-muni na magagamit sa online o sa pamamagitan ng mga app na partikular na nakatuon sa kapatawaran. Ang mga pagmumuni-muni na ito ay makakatulong sa iyo upang kumonekta sa iyong panloob na kapayapaan at pakawalan ng emosyonal na bagahe na dala mo. Kahit na 5 minuto sa isang araw ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. Ang isa pang kapaki-pakinabang na pamamaraan ay upang makisali sa pakikiramay sa sarili. Nangangahulugan nito na ang paggamot sa iyong sarili ng parehong kabaitan at pag-unawa ay mag-aalok ka ng isang malapit na kaibigan na dumadaan sa isang katulad na karanasan. Iwasan ang pagsisi sa sarili o malupit na pagpuna sa sarili. Tandaan, hindi ka mananagot para sa mga aksyon ng iba. Karapat-dapat ka sa kabaitan at pag-unawa, lalo na sa mga mapaghamong oras. Mag-isip tungkol sa iyong sariling lakas at pagiging matatag. Ano ang iyong napagtagumpayan sa nakaraan? Anong mga katangian ang mayroon ka na nakatulong sa iyo na mag-navigate ng mga mahirap na sitwasyon? Paalalahanan ang iyong sarili sa mga lakas na ito, at kilalanin ang iyong kapasidad para sa pagpapagaling at paglaki. Ang pagpapatunay sa sarili ay mahalaga sa pagbuo ng iyong kumpiyansa at paniniwala sa iyong kakayahang sumulong. Ang journal ay maaari ding maging hindi kapani-pani walang kapaki-pakinabang. Sumulat tungkol sa iyong mga damdamin, iyong mga saloobin, at ang iyong pag-unlad sa iyong paglalakbay patungo sa kapatawaran. Nagbibigay ito ng isang ligtas na puwang upang maproseso ang iyong emosyon ng walang paghuhusga. Ang pagbabalik tanaw sa iyong mga entry sa journal sa paglipas ng panahon ay maaaring mag-alok ng mahalagang pananaw sa iyong personal na proseso ng paglaki at pagpapagaling. Maaari ka ring makahanap ng mga pattern sa iyong mga saloobin o reaksyon na maaari mong matugunan ng mas epektibo. Tandaan, hindi ito isang lahi. Walang timeline para sa kapatawaran. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, at ipagdiwang ang iyong maliit na tagumpay sa daan. Kilalanin ang iyong pag-unlad, kahit gaano kaliit ito. Ang bawat hakbang na gagawin mo patungo sa kapatawaran ay isang hakbang patungo sa isang mas mapayapa at matupad na buhay. At mahalagang tandaan na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagkonsumo ng mga aksyon ng ibang tao. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa iyong sarili mula sa emosyonal na bilangguan ng sama ng loob at galit. Ito ay tungkol sa pagpili ng iyong sariling kagalingan. Ito ay tungkol sa pag-reclaim ng iyong sariling kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagpili ng kapayapaan. Kaya, ano ang isang maliit na hakbang na maaari mong gawin ngayon upang simulan ang iyong paglalakbay patungo sa kapatawaran? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aking susunod na video sa pagbuo ng pagiging matatag, at sumali sa akin sa susunod na oras habang ginalugad namin ang mas malakas na pamamaraan para sa pagpapagaling at pagtuklas sa sarili. Hanggang sa pagkatapos, mag-ingat at tandaan na mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Siyaw, ito ay Marco.